Anong unang naiisip nyo dyan? Ano pa? Yung size ba na pumasok sa isipan nyo, sa pangangatawan? How about character? Pumasok ba sa isipan natin na nag-change ba yung character natin? Naging small ba yung patience natin? Yeah. Through the years, nagiging medium na ba yung pasensya natin? O kaya, let's say about discipline. From medium discipline, naging XL na ba yung discipline natin? Ay, ba yan, Brother Rocky? Parang sermon kagad na ano. Just think about it. Every time na susulpot yung bagong taon, ang ganda nga ng coincidence na after Christmas, we have a few days and then you'll have a new year. A new year would indicate, fresh start. Something to write about in our resolutions or kung ano pang sinasabi natin sa sarili natin na gagawin ko na to, promise. Kasi for my better improvement, for my discipline, for my finances. So, yan, nakikita natin dyan na bukod sa pangangatawan natin, kasi galing tayo sa marangyang pagkain, nakikita rin natin yung pagkatao natin. Bumubuti ba tayo? Umiikli ba yung oras ko sa pag-aalala? O mas lalo kong ine-enhance yung pagpapanik ko kapag may problemang dumarating. So, makikita natin dyan yung aspect ng character natin, in the sense na in which areas of our lives are we improving, in a way that are we decreasing the negative, are we increasing the positive, and vice versa. So, sabi nga, kahit mga non-believers, hindi naniniwala kay Christ, kapag sumusulpot yung Pasko, yun, kakalipas lang ng Pasko, di ba? Siguro yung mga decoration nyo, papaabutin nyo pa ng New Year. Sayang naman. Or sabihin natin, after a few days after ng New Year, doon nyo na palang liligpit kasi aalikabukin lang rin naman yun. Pero, going back, kahit hindi believers, there's that sense of feeling in their hearts na, it's a season of giving. Even though I don't, let's say, for example, I don't believe in this deity na binigay ng Panginoon para isave yung kaluluwa ng sanlibutan. There's that sense that parang feeling ko maging mapagbigay. That's what everybody thinks during Christmas mostly. It's not just about getting something. It's about giving something away, especially to our loved ones. Then, a few days after, parating na yung New Year, yung pakiramdam naman na may bagong paninimula na naman. May bago akong goal na kailangan ma-achieve. May kailangan akong patunayan, this year, this is my year. Yun yung mga naririnig nating madalas. Pero, sabi nga, kung yung Pasko tells us about hope that came into the world, ang New Year naman, it tells us that people desperately want to change. Kahit hindi sila naniniwala kay Jesus Christ or naniniwala tayo as believers, there's that sense that we want to change or improve. So, sabi nga, yung pinaka-importanting kailangan natin maunawaan is the human heart instinctively knows that something needs to change. Makikita naman natin sa buhay natin kontento na ba tayo sa sitwasyon natin? Mostly, there's that thing that we want to achieve more. Not that we're greedy. Not that we want some material thing, but we do not want to settle for less. Hindi ka nagiging gahaman, pero gusto mong magbago into a better version of yourself. Kaya yung pinakatanong, where does lasting change actually come from?
So, yun nga, papakita na ni Ashley yung pinakita niyang title, which is Celebration to Transformation, Entering the New Year with a Faith that Fully Trusts in Christ. Now, let's pray. Lord, good morning. Thank you so much for another great day. Thank you that you allowed me this privilege to send your message to our brethren. Lord, may it be clear, may it be simple to understand, and may it be planted rightly in their hearts. Lord, allow us to understand your word smoothly and that it may inflict the changes that you want us to inhibit in our lives. Lord, maraming salamat po muli sa pagkakataong ito. Gabayan niyo po kaming lahat. All of this we pray in Jesus' name and with the power of the Holy Spirit we say, Amen. Okay, thank you so much. So, bawat taon, yun nga nabanggit na natin kanina, maraming tayong binabanggit sa sarili natin or binabanggit rin natin sa mga kapwa natin na mga pagbabago, usually for improvement. Minsan, sinasabi natin, gusto ko maging mas malakas, lalo na dun sa mga nakakaramdam ng panghihina. Sinasabi natin, gusto ko naman maging disiplinado kasi napapansin ko sa sarili ko, ang ayun, tawag doon, marupok ba? O yung may dumating lang na magandang bagay, uy, kaya ko bilhin ko kagad. So, sabihin natin sa finances, yung disiplina. Or sa kahit anong aspeto ng pamumuhay natin. Next, yung general na, I will finally fix my life. Kasi looking back sa mga nakalipas na mga buwan, may mga challenges, may mga obstacles. Usually gusto naman talaga natin maging maayos na yung buhay natin kasi bawat buwan nakakaranas tayo ng mga similar na instances na nasusubukan tayo. Usually ako sa mga bayarin, Meralco. Pwede ba magbanggit nun? Hindi naman, no? Okay lang. So, tubig, kuryente, yung mga ganung bagay, renta. Tapos, kapag dumarating sila, lagi na lang, may pambayad ba ako? May pambayad. So, yung pag-aalala na ganyan, gusto kong mawala na yun kasi gusto ko maayos sa buhay ko. Ibig sabihin, panatag ako na kahit dumating pa yung mga bagay na yan, meron akong pangbayad. Pero sabi nga natin, kahit na magbanggit tayo ng mga resolutions natin, mas maging mabait, mas hindi mainitin yung ulo, mas disiplinado. Come February, March, April, parang unti-unti na nating nakakalimutan yung mga pangako natin sa sarili natin. Bakit ba? Kasi kadalasan yung mga resolutions natin, nakadepende yan sa human effort lang natin. Usually yung human effort natin, napapansin rin naman natin may hangganan eh. Kapag ganado, magji-gym na ako. Mas ganado ako kapag kasama ko si ganito. Tapos kapag hindi na sumasama si ganito, nawawalan na rin ako ng gana. Wag na lang. O kaya kapag ang hirap naman gawin na itong disiplina na to kasi ang daming mga tukso. Wag na lang, sa susunod na taon na lang. Yung mga ganong pagkakataon kasi yung human effort talaga natin, sad to say, may hangganan. So, bilang mga Christians, yung pamumuhay natin, hindi naman talaga dapat nakasalalay sa willpower lang. Dapat nakasalalay rin, lalo na sa Panginoon. Sabi nga ni Apostle Paul sa Galatians 3 verse 3, having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh? So, by the flesh meaning sa sarili nating pangangatawan, sa sarili nating kusa. Kasi nagsimula na tayo na may relasyon sa Panginoon eh. Pero eventually, as we go through our journey, unti-unti tayong nagbabalik dun sa pagdepende natin sa sarili nating lakas, sa sarili nating talento, sa mga karanasan natin sa buhay. Tapos kapag dumarating na yung mga pagsubok, binabase natin dun sa karanasan natin, mahirap to. Itong pag-aaral na to, ang hirap eh. Stress ako dyan. O kaya kung empleyado ka,
ang hirap ng pinagagawa ni boss. Hindi ko talaga nakikita sa sarili ko na nagagawa ko yan. So, kahit sa sarili pa lang natin, nagde-declare na tayo ng curses eh. Pero kung sa Panginoon tayo sasandal, hindi base sa sarili nating lakas yung pinagkukunan natin, pero sa Panginoon. Kung talagang kinikilala natin yung Panginoon lagi natin sa buhay natin, alam natin na ang plano lagi ng Panginoon sa atin, mabuti. Tapos, yung pagkilala niya pa sa atin, hindi base sa kung ano yung pagkakaunawa natin sa sarili natin o sa pagkakaunawa ng kapwa natin sa sarili natin. Pero kung ano talaga yung gusto niya para sa atin. Brother Akin, anong ibig sabihin dun? So, kasi yung pananampalataya, i-illustrate natin sa ganitong halimbawa. Para kang nakatanggap ng brand new car. Sino ba gusto ng brand new car? Marunong magmaneho? O kahit hindi, gusto mo pa rin, di ba? So, sabi dito, para kang nakatanggap ng bagong kotse, niregalo sa'yo. Pero, instead na magmaneho ka, gusto mo lang itulak. Parang, ano yun? Bakit ganun yung yung pagtrato mo dun sa natanggap mong regalo? So, makikita natin, okay naman yung kotse. Ano yung problema? Hindi naman yung kotse yung problema eh. Kadalasan, yung tumatanggap, yung tayo. Tinatanggi natin na magtiwala dun sa binigay sa atin. Kaya, mas trip natin sa sarili nating lakas, gawin yung sa tingin natin makakatulong. Pero kahit tayo mga mananampalataya, nagsisimula tayo kadalasan sa faith journey natin na fully trusting on Christ. Pero over time, habang lumilipas yung panahon, syempre maraming problema, maraming suliranin, maraming pagsubok, unti-unti tayong umaatras o bumabalik dun sa pagtutulak. Kasi nagtitiwala na tayo sa sarili natin ulit. Kasi sa pangunawa ko, kasi sa karanasan ko, puro ako yung aking pinagkukunan ng basehan. Kaya doon tayo nakakaranas ng pagsubok, kahirapan. Hindi tayo nagtitiwala doon sa natanggap natin, sa Panginoon natin. So, yung magandang tanong, sa buhay mo, sa buhay natin, hindi lang baka kasi sa buhay natin, ano sa tingin nyo yung nagtutulak lang kayo? Nagtutulak ba kayo sa relasyon nyo sa bahay? Nagtutulak ba kayo sa trabaho nyo? Nagtutulak ba kayo sa kaperahan? O ibang pagtutulak yung nasa isip nyo? So isa pang tanong, where have you substituted faith with self-reliance? Mas nagtitiwala ba kayo sa sarili nyo o sa pananampalataya na natanggap natin? So, makikita nyo sa graph, bilang illustration lang naman. So, kung malinaw, nawa, halimbawa lang naman to, hindi naman yan accurate representation. So, sabihin natin, sa pagkakatanong, do we trust God only when we have no other choice? So, sa finances natin, kailan tayo madalas nagtitiwala? Kapag katapusan, tumataas yung pananampalataya ako sa Panginoon. Pero kapag okay, binababaan ko naman. O kaya dito sa kalusugan, hindi, malakas pa ako eh. Sa sarili kong karunungan at kahusayan, nagtitiwala ako sa sarili ko. Papaubaya ko lang sa Panginoon yan kapag may karamdaman na akong matinding nararanasan. Ano pa? Sabi dyan, yung pagpili o choices. Kapag may nakita ka bang bagay na sabihin natin, gusto mong makuha, tawag doon yun, nagninilay ka ba? Sinasangguni mo ba sa Panginoon? O, hindi, kaya ko naman bilhin eh. Sige, kunin ko na. Tapos after a month, dumating yung bagong model, may inggit ka na naman. Sana pala, hinintay ko yung isang buwan kasi lumabas na yung bagong model. So,
kung ganun sa choices, isa pang halimbawa, may kausap ka, hindi kayo nagkasundo, nagagalit ka, it's a choice. Magagalit ba ako ngayon? Lord, isa lang. Paano lang? Makaganti lang. Or pipiliin mo yung gusto ng Panginoon. Kumalma ka, huwag mo siya bigyan, ako bahala sa'yo. O sobrang lakas ng emosyon mo, hindi mo na naririnig yung payo ng Panginoon. Which is a very small, soft voice na dapat talaga taimtim natin pinapakinggan. And then, usually, sa emotions nga napapadpad yun. Are we giving our emotions to God or are we all about controlling our own emotions in the sense that it leads us to many decisions that eventually we will regret? So, tanong ulit, do we trust God only when we have no other choice? So, going back to the Old Testament, we will be referencing Gideon. So, si Gideon, matatagpuan niyo siya sa Judges. So, by this time, bigyan ko lang ng context, the Israelites or the chosen people have been, what's the word? Going astray from obeying God. So much that they have been conquered by other tribes, other nations. Hindi na sila independent, but they're already conquered. So during this time, nasa ilalim na sila ng pamumuno ng ibang tribo o ibang nasyon. Then, in this timeline, we will be referencing Gideon. So, si Gideon, makikita natin dito sa illustration na to, anong tawag doon, yung threshing the wheat. So, parang nagbabayo ng palay. Usually, ginagawa yan sa umaga. Pero ginagawa niya sa gabi. Bakit niya ginagawa sa gabi? Kasi, during those times, kapag may aanihin yung mga Israelites, dumarating yung mga buraot na mga ibang nation, tapos kukunin nila yung mga dapat nilang inaani, mga palay, mga cattle. So lahat ng pwede dapat na para sa Israelites, kinukuha nito mga buraot ito. So ninanakaw, kinukuha. Kaya si Gideon dito, ginagawa niya na ng gabi para sigurado siya, walang aagaw, walang kailangan pangamba. Pero habang ginagawa niya to out of fear. Have we been doing things out of fear lately? Have we been doing things that we're supposed to do in broad daylight, but we're so afraid to do it that we tend to do it in secret? Is it something so awkward? Pero regardless sa kung ano man yung ginagawa natin, the Lord sees us in a better light. So, during that time, habang secretly ginagawa ni Gideon yung pagbabayo ng palay, may angel of the Lord na encounter siya. Tapos yung unang sinabi ng angel of the Lord, sabi sa kanya dito sa Judges 6:12, "The Lord is with you, mighty warrior." Mighty warrior kagad yung identifier ng angel na to kay Gideon. Kahit na sa pagkakapaliwanag ko lang kanina, he is doing something out of fear. So sometimes, we see ourselves based on the actions that we do, and then that's the label we associate with. Di naman maganda yung natapos ko eh. Di ko naman alam yan eh. Di ko naman laging ginagawa yan, kaya hanggang dito lang ako. Pero kapag tinitingnan tayo ng Panginoon, hindi base doon yung pagkakakilala niya sa atin. Sabi nga dito kahit cowardice na yung ginagawa ni Gideon, yung pagkakalabel siya ng Panginoon sa kanya, "The Lord is with you, mighty warrior." Sometimes we forget that
as believers, we're already mighty warriors of God. Pero yung nakikita natin sa paligid, yung nararanasan natin sa buhay, sometimes makes us think otherwise. So, katulad ng mga magulang dito, parents, when you speak to your children, usually, kahit wala pa silang ginagawang kamangha-mangha o kagilagilalas, yung dinideclare natin lagi sa kanila, uy, ang galing mo, wow, kahit na pumulot lang siya ng kung ano sa sahig. Ang galing mo naman, anak. Kasi, ganun yung Panginoon natin eh. The Lord is encouraging us that we can do such things even before we ourselves could believe that we could do it. Ganun yung Panginoon natin. Kaya nga, mighty warrior kagad yung pag-declare dito kay Gideon eh. Pero, as we all know, syempre si Gideon, yung karanasan niya kasi yung pinangahawakan niya eh. Marami nang nanakop, marami nang nagnakaw sa kanila. Kaya yung sa narrative na yan, nag-ano siya eh, parang may request muna siya ng panimula. Sabi niya kung ikaw nga ang tunay na pinadala ng Panginoon, saglit lang, maghahanda ako ng alay. Tapos mababasa natin sa Judges 6:17-21. He asked for signs. He tested God with the fleece twice. Tapos, he believed but cautiously. Minsan ganun tayo eh. We believe but medyo, I'm on the fence. Parang, sige, I have this faith but just in case. Meron tayong ganun na attitude na, okay, I believe in God, but my one foot is still on my convictions, my principles, my understanding of reality. So, half-hearted lagi yung nangyayari. Tulad ng ginawa ni Gideon dito. Despite that, God was patient with him and to us as well. And then eventually, God did something unexpected. So, kapag balik natin, hindi pala. Forward natin sa susunod na slide, yung test ni Gideon na after ma-consume yung offering, sinabi niya ulit, pwede ba para maniwala ako, gawin mong basa tong fleece na to, tapos yung sahig tuyo, iniwan niya, tapos kinaumagahan, binalikan niya, basa nga yung fleece, tapos nung piniga niya, isang bowl ng tubig yung nakuha niya. Di ba, kapanipaniwala na dapat yun, pero hindi eh. Humirit pa siya na one more time. This time, yung sahig naman yung basa, tapos yung fleece, yung tuyo. Kinaumagahan ulit, yun nga yung pinatunayan ng Panginoon sa kanya. Para lang maniwala siya na siya yung Panginoon. At in that sense, eventually, maniwala rin siya na siya ay isang mighty warrior. And eventually, pinamunuan niya yung 32,000 men. So, 32,000 men, parang sa isang hukbo, ang laki na nun. Panatag na ako nun. May mga kasama akong ganun karami, kahit kaninong rally o rambulan, kayang-kaya na namin yun. Pero dito sa pagkakataon na to, ginather ni Gideon tong mighty men na to fight back those nations who were conquering them. So yung mga Amalekites, kung ano-ano pang mga nations yung sumasalakay sa kanila, nag-gather siya ng mighty men para to fight back. Pero yung Panginoon may ginawang kakaiba doon sa pagkakataon na yon. As we all know, from 32,000, ilan na lang natira? So, let's move on dun sa next slide, Ashley. So, sabi ng Panginoon dito sa Judges 7:2, you have too many men.
lest Israel boast over me, saying, my own hand has saved me. So usually, kapag nagiging confident na tayo sa sarili nating lakas, husay at galing, minsan kinakalimutan na natin yung Panginoon, which is very bad na gawin. When we rely mostly on our own effort, strength, and intellect, we lose sight on depending on God. That's why from 32,000 men na kasama ni Gideon, pinababa niya to. So, from 32,000, nag-announce siya sa mga, mga warriors na to, kung sino sa inyo dito ang natatakot, pwede nang umuwi. E di may mga nagsi-uwi yan. Yung mga natira daw, mga 32,000 minus 10,000, 22,000 yata yung natira. O sige, pwede pa, kaya pa yan. Tapos, nadamihan pa rin. Masyado pa rin marami ang mga tauhan mo. Buwasan pa natin. So, niled ni Gideon yung mga tauhan na to sa isang spring. Tapos, para himay ba yan? Ma-sift palalo yung mga taong mapapasama sa pakikipagdigma, painumin mo sila sa spring na to. Kung sino yung lumuhod para uminom gamit yung bibig nila, at yung mga tao na kinap yung tubig at ininom yung water sa spring, doon natin malalaman kung sino pa yung sasama sa'yo sa digmaan at sino yung kailangan mong pauwiin na rin. So, from 10,000 yata, hindi, 10,000 yung umalis sa una. So, from 22,000, yung natira, 300. So, imagine, 32,000, naging 300. Sa mga iba't ibang nation na sumasalakay sa kanila, that's not a fair fight. So, going back on ourselves, sometimes we are given things by God that when we compare it to the troubles in our lives, minsan naiisip natin, enough ba to? Kulang pa nga tong 500 sa Noche Buena eh. Kulang pa nga tong nakuha kong sahod para sa mga gastusin eh. Kulang pa nga tong, puro na lang kulang. Pero, nagtitiwala kasi tayo sa kung ano ang meron tayo instead na dun sa nag-provide. So, sometimes God doesn't remove our problems. He removes our crutches. O kapag pilay ka, ano yung gamit mo? Yung saklay. Minsan, tinatanggal ng Panginoon yung mas sinasandalan natin kaysa dun sa mismong problema na problema natin. He strips away what we lean on so we finally lean on Him. So, sometimes God doesn't remove our problems, He removes our crutches. So we have to ask ourselves, what has God been reducing in your life lately? Or another question, is there something you are losing that God may be using to deepen your trust? Imagine niyo ba yun? Parang kapag may nawawalan na bagay sa buhay natin, sometimes the hope that we have decreases. But when you look at it that God is taking it away from us so that we don't depend on those things too much and we instead depend on God more. Are we depending more on our finances? Kung wala ka bang finances, kawawa ka na. Kung yung health mo ba nagdi-deplete, wala nang pag-asa. Kung yung mga relasyon mo sa buhay, sa pamilya, sa mga kaibigan, hindi na ganun ka-solid, wala nang pag-asa na rin. So, instead of looking at it that way, I encourage everyone, tulad rin ng mga nababanggit na messages ni Pastor before, instead na why, we ask what? What is God
trying to teach me in those situations? So from the Old Testament, which is Gideon, we now reference to Peter in the New Testament. There's this instance when Jesus Christ was telling the disciples that I'll be going, I'll be executed, and you will all flee. Pero dito sa pagkakataon na to, si Peter, he was bold. He was very confident. He told Jesus, even if all fall away, I will not. May ganun ba tayong conviction na kapag yung mga, kahit sa mga natin sa sarili nating pamilya kung masiraan man yung reputasyon mo, di kita bibitawan, di kita pababayaan. Sa mga kaibigan, ganun rin ba tayo? Sa mga katrabaho natin. Kasi minsan nakasalalay tayo sa kung anong katayuan nila. Doon tayo dedepende. Good standing siya. Di makikitayo ako kasama niya. Ay, hindi maganda yung yung reputation nito. Lalayo ako bahagya dyan. So, may mga ganun tayong pagkakataon. And much more, si Peter nagsabi, I will not fall away even if the others desert you. Yun yung sabi niya kay Jesus Christ in front of all the other disciples. Pero as we know, when Jesus Christ was captured ba yun? Parang inaresto ng mga Roman soldiers, tapos dinala na sa sa city para i-prosecute, sabihin natin. Sumama siya nun para maging observer lang. Katulad rin ni Gideon, nagkaroon siya ng pagbabago. Pero in this sense, sa unang encounter, may maidservant na nagsabi, di ba kasama mo si Jesus Christ? Di ba kasama mo yan? Pero una niyang denial, sinabi niya, no, hindi ko kilala yan. Then labas siya sa courtyard. Tapos nagpainit siya dun sa sa apoy. And then may lumapit na naman na panibagong maidservant. Di ba kasama mo si Jesus Christ? Eto, tinanggi niya si Jesus Christ ulit. May kasama pang oath na parang pangako, di ko siya kilala. And then eventually, may isa na namang tao na lumapit sa kanya, sinabi, surely kasama mo si Jesus Christ. Kasi yung pananalita mo magkababayan o Pero dito, bukod sa tinanggi niya, may kasama pang oath, nakapag-utter pa siya ng curse. Alam mo yung frustration minsan na kapag may nangyaring hindi maganda sa atin, tapos sasabi natin, paano ba? Masasabi ko ba dito? I-blip nyo ba? Di ba? Minsan napapa-curse ka na lang ng salita kapag may nahulog or may aksidenteng nangyaring hindi mo gusto. Minsan, yung pinakamadaling lait, yung pambabae na lait na inihahambing siya sa babaeng aso. Pero dito, si Jesus Christ pa mismo yung tinatanggi niya. So kahit tayo, nakakaranas rin tayo ng pressure. Minsan, tinatanggi natin yung dapat na pinaniniwalaan natin. At hindi lang minsan isa, minsan paulit-ulit natin nagagawa out of pressure. Out of peer pressure, the expectation of society. So, kapag nangyayari doon, yung self-confidence natin nagko-collapse. Mostly because we are afraid. Pero, hindi ganun na katulad ng tao, kapag siguro kung kaugali ni Jesus Christ yung ugali ko, tapos nabalitaan ko, si Peter, tinanggi ako 3 beses, malalaman niya, makikita niya. Pag nakita ko siya, Pero, buti na lang hindi ganun si Jesus Christ. When Jesus Christ was resurrected, and then He came back to the disciples in this next encounter,
they were fishing. They were fishing out in Galilee, and then from afar, Jesus Christ was calling unto them and told them, may nahuli na ba kayong mga isda? Wala pa po. O sige, ihagis niyo yung lambat niyo sa kabila. Yung una nga magdamag na ho kaming nangingisda, wala kaming mahuli. Pero dahil sinabi mo, why not? Nung ginawa nila yon, muntikan nang lumubog yung bangka nila dahil sa dami ng isda na nahuli nila. And eventually, they went to shore, and then when they approached the man, they realized it was Jesus Christ. Jesus Christ already prepared breakfast for them. And this is the encounter where Jesus reinstates, restores Peter. After denying him 3 times, Jesus is the one who tries to restore him. Sabi dito ni Peter sa 1 Peter, etong John 21:15-17, yun yung encounter na ninarrate ko. Pero in 1 Peter 5:6-7, sinabi na mismo ni Peter na we should humble ourselves under God's mighty hand, casting all your anxieties on Him because He cares for you. So natutunan dito ni Peter na hindi dapat I can handle this. Tayo rin, though sometimes small things you can admit that you can handle them, but we should not entirely depend on ourselves. We should always say, Lord, I need you. We should not wait for trouble to come and say this particular phrase only when it's difficult, only when it's trying, only when things seems to be hopeless. That's the only time we say, Lord, I need you. Hindi dapat ganun yung pamumuhay natin, lalo na bilang nananampalataya sa Panginoon. Dapat daily, Lord, I need you. So, para sa ating matagal na mga nananampalataya, matatanong natin sa sarili natin am I still growing? Or have I become spiritually comfortable? Minsan kasi sa sobrang tagal na nating believers, nagkakaroon na tayo ng kumpiyansa na, what's the word I'm looking for? Panatag ka na masyado na yung pala, nagtitiwala ka na sa sarili mo. Binanggit nga dito you may know Scripture well, but faith is not measured by how much we know. It is measured by how much we trust God. So kahit matagal ka ng believer, pero it's just by human measurement of years, of how many experiences you have done, bringing that label into your identity, but you don't fully trust God, you're just fooling yourself. Sometimes we should also ask ourselves, am I still growing? Am I improving as a Christian, as a believer? Hindi dapat tayo panatag kasi the more that we are panatag sa sarili natin, insidiously, we are stepping out of the grace of God. So, we should be keen, lalo na bilang matagal nang naniniwala sa Panginoon. Usually, akala natin, we take it for granted. We always keep saying to ourselves, may grace naman Naunawa naman ni Lord yan minsan lang naman. And eventually, it becomes a habit that it's like you're stuck in mud. So we should not be, lax. Dapat mas lalo tayong vigilant kasi crafty yung kalaban The enemy always tries to lure us in ways that we are indeed identified as Christians, but are we effective Christians? Do we still do our ministry? Do we still practice the things that the Lord wants us to practice upon other people? Or we just limit it to
a set of people that we know would reciprocate the same kindness that we show to them. Hindi, mabait tong kapatid na to eh. Sige, maging mabait rin ako dito. O kaya, hindi ko muna bibigyan ng kabaitan tong taong to kasi alam ko yung ugali niyan. Pero hindi ganun yung Panginoon natin. Even when He was being crucified on the cross, we know what He did. So, Brother Rocky, di naman ako pinako sa krus eh. Is that pride talking? So, para naman sa mga recently lang naging believers o nagkaroon ng relasyon sa Panginoon, faith grows slowly. God is patient and God meets us in our doubts just as He met Gideon and Peter. So, kahit na mga bago-bagong Christian pa tayo, na kinakapapa natin yung salita ng Panginoon o yung relasyon natin sa Kanya, God is always patient with us. Hindi siya katulad ng ibang tao. Personally, minsan ganito ako, na ilang beses ko nang tinuturo sa'yo yan, di mo pa rin naiintindihan. Ganun ako kadalas ka-harsh, lalo na sa mga kakilala ko na paulit-ulit mo nang sinabihan na dapat dito ka, dapat ito yung gawin mo, ito yung maganda. Pero nakikita mo, umaalis pa rin sila doon, gusto pa rin nila yung layaw nila, gusto pa rin nila yung gusto nila. Tapos mararanasan nila yung consequences, babalik ulit sila sa iyo, tapos, sorry, ganito, ganyan. Buti na lang yung Panginoon, hindi ganun. Na ilang beses ko na sinabi sa'yo, di ba, ala ka dyan. Hindi, patient yung Panginoon sa atin which is a blessed thing to know. So as new believers, don't hesitate to have a more enriched relationship with God. So para naman dun sa mga between the fence, on the fence, ano bang term yun? Sige, sabihin na for those hesitant or cautious to have faith in God. So, para sa inyo, di ba, kapag Pasko, sinasabi nun, God came near. Alam naman natin yung narrative na our Savior was born during that time. And then, when we look at the cross, it tells us that He paid it all. It's not just by our own effort anymore. It was already paid for. The things that we have done, that we should be punished for, Jesus Christ already took the punishment so that we can come boldly to God, be His children. Sabi nga dun sa John 19:30, nung nasa cross pa si Jesus Christ this time, sabi niya, it is finished. Tinapos niya na sa cross. So, we don't have to do any effort na let's do more good things so that may langit points akong may ipon at doon ako mapapadpad sa langit. Hindi ganun yung pagpunta sa langit na may point system. Dapat nagtitiwala tayo sa finished work ni Jesus Christ sa cross. So, faith begins when striving ends. We depend more on our Savior than on ourselves. So, looking forward with gratitude and expectation. As we step into the new year, we do not know what lies ahead, but we know who goes with us. So, take inventory. Alalahanin nyo yung mga panalangin na sinagot ng Panginoon ng mga nakaraan na buwan. Even yung mga nakaraan na taon, may mga panalangin tayong sinagot niya. So, let's be thankful for those things. So, with that, we also have trials in our lives na siya rin yung nagligtas sa atin. Personally, this year, I had a mild stroke around March. And then, with the grace of God, He took me out of that sick bed, and I am able to continue what God wants me to do. So I'm so very thankful for that. And even before this year, we had multiple challenges before, but God was really grateful, and He also saved us time and time again.
So in your own experiences, you can also think back about what God did in your lives. Don't focus on the negative. But if you really want to focus on the negative, instead of asking why, ask, Lord, what am I supposed to learn from this? With a humble heart, not with pride, not with doubt. So the mercy that sustained us this year and the years before, that's what we should always remember. Sabi sa Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. So, kung gaano tayo niligtas ng Panginoon noong mga nakaraang taon, mga nakaraang buwan, ganun rin yung Panginoon natin sa mga susunod pang taon na darating sa buhay natin. Faith moves forward best when it remembers backward. We remember faith, not problems, not trials, not the regret, but we have faith when we go back. When we forget what God has done, ano nangyayari? Mas pinalalago natin yung takot. Napatunayan na nga ng Panginoon yung kakayahan niya ng mga nakaraan nating problema. Pero pag kinakalimutan natin yun, nagtutungo tayo sa hinaharap na may takot, which is not supposed to be. And when we remember God, and when we remember the things that He have done in our lives, our faith rises. So church, always remember na kahit hindi tayo sigurado sa hinaharap natin, sigurado tayo sa kasama natin. Yan yung Panginoon natin. Much more dun sa mga kakilala natin na hesitant pa na na magkaroon ng relasyon sa Panginoon, ipakilala natin siya sa kanila. Lagi natin ipaalala sa kanila. Kasi habang pinapaalala natin sa kanila, tayo rin pinapaalala rin natin sa sarili natin. Ang hirap kaya mag-convince ng ibang tao sa isang bagay na ikaw mismo walang tiwala. So, hopefully, we come to the new year with renewed strength in our faith. We are rejuvenated sa tiwala natin sa Panginoon. At looking forward tayo sa iba pang mga blessing na ibibigay niya sa upcoming years. Hindi lang porket hindi naging favorable tong taon na to, you will be gloomy going towards 2026. Or you're claiming troubles and troubles and troubles again because the current situation doesn't look so good. Alalahanin natin, our God can do the impossible. So with that, let's pray. Lord, thank you so much again for this wonderful morning. Thank you for reminding us that you are the same yesterday, today, and even in the future to come. Lord, thank you so much that even though we are uncertain, we know that you will deliver us from the troubles that we will be experiencing onwards. Lord, thank you for your blessing and favor, for your protection, for your guidance, and for your love, especially your love, Lord. Thank you. All of this we pray in Jesus' name, and with the power of the Holy Spirit we say, Amen.